Maliban sa pagkalap ng history sa lugar, ang isa sa pangunahing tungkulin ng isang dalubhasang treasure hunter ay ang galing nito sa pagkilatis ng isang strukturang man-made kaysa natural. Isang panibagong talakayan na naman ang ating bubuksan, na may layuning makatulong at makapagbigay kaalaman sa iba pang mga treasure hunters lalo na pagdating sa mga baguhang nagsisimula pa lamang sa ganitong larangan. Gamit ang mga larawang pinadala ng ating kapwa treasure hunter sa aking messenger, bigyan ko ng kaunting interpretasyon ang mga naturang larawan. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa kanya at sa inyong lahat mga kapatid ko sa larangan na ito. Ayon pa sa kanya, ang lugar na ito ay dating garrison ng mga Japanese Imperial Army noong panahon ng pananakop nila dito sa ating bansa, base na rin sa kwento ng kanyang lola. Maliban sa history, napag-alaman din niya, na sa kabilang bahagi ng lugar na ito, ay may kasalukuyang nagaganap na success treasure retrieval na pinamumunuan ng isang kilala at tanyag na tao sa kanilang lugar. Dahil dito mas lalong nagiging positibo ang naturang lugar na merong ibinaon na mga mahahalagang bagay ang mga Japanese Imperial Army noon sa panahon ng pananatili nila dito sa naturang lugar. Sa larawan na ito makikita natin ang isang lugar na kahalintulad sa isang cave entrance. Masasabi ko na isa itong selyadong pasukan sa nakatagong cave sa lugar na ito, dahil narin sa naturang butas. Maaring ang butas na ito ay idinisenyo ng mga Japanese Imperial Army bilang isang breather o ventilation ng isang closed cave. Sa isang larawan naman makikita din natin ang isang selyadong lugar, na kung susuriing mabuti gamit ang matang mapanuri ng isang treasure hunter, mapapansin natin na ang bahaging ito ay parang isang butas na tinekpan ng isang konkrito at napakatigas na bagay at nakariprap dahil sa texture nitong kahalintulad sa mga batong pinagdikit-dikit, at binuhusan ng isang uri ng chemical para tumigas at magmistulang isang concrete wall. Napansin ko ito dahil sa bahaging dito ay magaspang tignan samantalang sa bahaging dito naman ay biglang naging makinis. Maaaring ang bahagi ng lugar na ito ay isang exit point ng cave o lagusan ng mga Japanese Imperial Army noon. Magandang buhay sa'yo ka TH Alger, shout out sa'yo brother. Ang topic natin ngayon ay tungkol naman sa batong may nakaukit na pusong marka na pinost mo sa comment section ko. Ang ganitong palatandaan ay tapos ko nang natalakay sa aking nakaraang video. Maaari mo itong bisitahin sa aking video list, ganun pa man bigyan ko pa rin ng kaunting interpretasyon ang ukit na pusong marka na pinadala mo sa comment section ko. Base sa aking pagsusuri sa naturang bato, ito ay hindi naman gaanong kalakihan, at nasa lugar ito ng daanan ng tubig. Ang inaalala ko sa batong ito ay baka nagalaw na ito ng tubig baha sa paglipas ng panahon. Pero kung sakaling fix pa rin ang naturang bato at hindi basta-bastang nagagalaw, at kung pagbabasihan ko ang kahulugan ng ukit na puso sa naturang bato, ang interpretasyon ko dito ay merong nakatagong closed cave sa lugar na ito. Tulad ng kadalasang interpretasyon ng karamihan pagdating sa ukit na pusong palatandaan, laging sinasabi ng karaniwang treasure hunter na ang nagbibigay direksyon sa pusong palatandaan ay ang matulis na dulo ng pusong marka. Subalit ang ganitong paniniwala ay hindi nangyayari sa lahat ng pagkakataon. Tulad ng ukit na puso sa batong iyan, na ang kanyang matulis na dulo ay direktang nagtuturo sa ibabang bahagi nito na merong maraming tubig. Nangangahulugan lamang ito na ang patulis na dulo ng pusong marka na ito ay nagbibigay ng false direction. Ang maipapayo ko sa iyo na mas maigi na sundan mo ang bahaging dito ng batong ito, dahil ang matulis na bahagi ng batong ito ay maaaring nagtuturo sa tamang direksyon patungo sa nakatagong daanan ng kuweba sa lugar na ito. Tungkol naman sa isa pang karagdagang marka na ipinadala mo, walang duda na ang bato na ito ay isang palatandaang directional. Kung sakaling ito ang tinuturo ng pusong marka na nasa tabi ng creek, ang direksyon na dapat mong sundan ay ito. Maaring ang nakatagong pasukan ng cave na hinahanap mo ay nasa bahaging dito. Subalit pag ang batong ito ay walang kaugnayan sa pusong marka na nasa gilid ng creek, ang direksyon naman na dapat mong sundan ay ang bahaging ito.